love one another. Power problems? Pure Power Supply and Contractor ang sagot sa inyong problema. Pure Power Supply and Contractor offers planned maintenance, troubleshooting transmission lines and substation, control panel and auxiliary systems, power and distribution transformer, switch gears, electric motors, and generator sets. We are located at Block 3, Lot 6, Rose Street, Fairview 3, Magang Daag, Camarines Norte. Call us at 0918-271-5296 or 0956-886-7866. Mr. and Mrs. Be nice to each other. Mr. and Mrs. You gotta love one another. Alright, so magandang gabi mga kapatid, mga ugang. Kumusta na ho kayo? This is Friday, TGIF. Thanks God, it's Friday! Hallelujah! Magandang gabi sa iyo, partner. Magandang gabi din sa iyo, partner. Ayan. Ha? So kami po ang inyong mga kasama, no? Hanggang gusto nyo, samahan nyo kami. Alright? It's me, Ricky Pera po. It's me, Tess Avila Pera po. Palaging may nasa tahaw. Anyway, kamusta ka na, partner? Kamusta yung isang linggong pagtatrabaho dahil bukas ay weekend na naman. So, ganyan talaga yung mga mother. At syempre, yun naman mga tatay, syempre, sabi niya Sabado. Andiyan naman si Mami. Meron namang mag-aasikaso sa loob ng tahanan. Alam mo naman lagi, partner, ang sagot ko. Lagi ang sagot ko dyan pag tinatanong ako, kumusta ka na? Mabuti kaysa dati. Wow! Alright, so kumusta po kayo sa panig ng mundo? Samahan niyo kami. Ito po sa Mr. And Mrs. Alright, alam mo, partner. Ako'y namasyal sa palengke. Bakit? Anong pag-uusapan natin ngayon tungkol sa palengke? Tinitingnan ko sana nga kung ako ay may papapalengke. Pero nakakalungkot, partner. Himala, parang mamamalengke ka. Oo nga eh. Gawain ko yata yan. Tinitingnan ko lang kung ano yung mga chika sa atin, ang ating mga kababayan, nagtitext. Nako, talagang mataas talaga yung presyo ng bigas. Ang pag-aalam ko, partner, yung presyo ng bigas ay ibinabana ng mga retailers po natin kasi nga may kaatasan ang Pangulong Ferdinand the Junior, Marcos the Junior, ang sabi ng atin mga kababayan. Alright, so tinignan ko merong mababa, partner. Magkano yung pinakamababa? 44. Yun ang pinakamababa? Yun ang pinakamababa. Parang presyo lang natin yun, partner. Oo nga, 44. Sa atin dapat special yun. Kasi bagong ani. Maputi. Bagong muli. Bagong muli. Ang pinakamataas, partner, ay 60 per kilo. Ibig sabihin magkano na yun sa 50 kilos? 60. Times 60. 3,000. 3,100. Grabe, mayaman kita kayan, partner. Oo, kaso yung gastos din naman sa pagsasaka. Grabe din naman yung kagastusan. Alright, so nagpasyal tayo, nagtanong-tanong tayo, partner. 64, 50, 45. Meron 45, may tumama dun sa kaatasan ng ating Pangulong Marcos the Junior na 41 to 45. Pero dun sa 41, wala pong nakasunod, kundi 45 may nakasunod. Merong 44. Pero ang karamihan, mga igan, kahit kayo, kung pumasyal kayo sa pamilihang bayan, ay makikita natin na 50, 48, 58, 56, yan yung mga hanggang 60 per kilo ng atin pong bigas. Kawawa naman, partner, yung mga consumers natin ng bigas. Oo, yung well-milled rice 44.
Mapula-pula na ito, partner. Mm. Mapula-pula na. And 58, imagine mo, 58, 57, yung parang Sa ibinibenta atin. lang natin ng 44. Grabe. Ano ho, kaya nakakalungkot. At yung isa pang masakit yung partner. Mm. Sabi nung ating mga retailers, dyan ho sa Family Hambayan po ng Diet, nakita ko na wala na. Anong wala na, partner? Ang kunti na lang yung bigas nila. Tinanong ko, meron pa ho ba kayong bigas? Wala na nga anya. Wala anya nagdi-deliver Oh, sa amin. bakit? Anong nangyari? Kasi Samantalang nga may binigyan na baga ng kalayaan ng gobyerno ang ating mga private na mag-i-import ng bigas. Bakit mawawalan pa rin? Yun na nga ang nakakapagtaka, partner. Ibinigay na sa privado as per the rice tarification law. Yung Inalis na yung ho. nilagdaan ni President, yung previous president natin, Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Ano ho? At yung rice tarification law, yun yung nagbigay ng kalayaan sa mga pribadong rice trader natin. Pwede silang mag-import. Ano ho? At Dati ba, partner, NFA lang ang may NFA karapatang lang mag-import? ang nag-i-import. And then, tsaka nila ipinamamahagi sa mga rice retailer natin. At dadaan muna sa NFA kung ma-aproban. Tsaka sa DA, may mga tagapag-approve Bakit kaya, yan. partner, inalis sa NFA? Inalis ang NFA. Bakit nga kaya? Ewan ko, ayaw talagang... Pero hindi pa naman binubuwag ang NFA. Buwag na. Binuwag Wala na. Sa atin, nakita mo yung National Food Authority office natin dyan. At saka yung Ano na lang siya? Satellite. Purlis na. Pinauupahan na. Oh my goodness. Bakit parang nakaraan doon pa kami kumuha ng bigas nung mag-distribute kami sa mga teachers? Wala na. Kita mo naman yung distribute sa inyo kung anong klaseng bigas. Diba? Ganun. Oo, wala na. Paano yung mga Purlis empleyado? na. Paano yung mga Ay, empleyado empleyado, na devolve? meron na. Yung, sa Bicol yata, isang opisina na lang. At yan ay nakatalaga sa lalawigan ng Camarines Oh, so hindi pa naman Sa talaga Luzon, pala Binyaga. Pero nag-dissolve. halos wala na silang gagawin. Tanging ganun. ang DA na lamang yung mag-a-approve kung tayo ay mag-i-import. At ito yung nakakalungkot. Sa mga pamilihang bayan po natin, meron nga akong isang nanay na meron siyang katulong. Nakakwentuhan ko. Sabi niya, nakaawa daw siya dun sa kanyang katulong. Kasi maliit lang bagay yung daily wage ng katukatulong sa tindahan. Hindi naman kalakihan yan eh. Magkano lang naman yung ganansya natin sa tindahan. Kakunti lang. Kukunti lang. Pera Ito, lang o grocery talagang malaki. Oo, kahit nga yung grocery, magkano lang naman yung patong dyan kasi may selling price yung Department of Trade and Industry. At itong ating Pangulo, nagbaba ng kaatasan na hanggang Executive 41. order. 41 to 45 lang dapat yung presyo ng bigas. Pati yung mga simple nating mamamayan nagtatarawanan eh. Kasi wala namang nakasunod dun sa 41. May nakasunod dun sa 44, mamula-mula pa. At saka dun sa 45. At saka bibihirang tindahan sa Daet ang may 45. Yun ang isang tindahan natin diyan. Yung isa, yung marami siya, nung nakitang nagpicture ako, sabi, wala ka bang 45 na ano dyan? Na presyo ng bigas? Oh my God. Bakit niya hindi ka naglabas ng 45 na nakapicture na? Wala siya. Ang kanyang ang kanya partner na ay 48, 51, 49, 52, 59, 50, 53. Ayan yung pinicturean ko na wala talaga siyang ibang business kundi Hindi ba natin pwede maipakita, partner? Ayun. Ayan Ayan na, partner. Yeah. Hindi, yung isa, yung marami. Yung marami. Yung maraming... May marami ka ba dyan? Meron marami. Pakita mo. Pakita mo. At wala talagang 45 yan. Walang 44. Pero bakit, partner, Doon sa iba may nagbaba? 44. Doon sa iba, yun yung mga small retailers natin. Kaya nga, partner, tayo ay nagtataka. Kung bakit yan. 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 Ipakita mo Marami na yan. Wala nga naman talaga palang wala. mababa. Oo, walang mababa. Anong pinakamababa, direktora? Ang pinakamababa ay yata 48 pinakamababa. Tingnan mo na yan, ang layo. Ayan o. Wala
Tapos nung nakitang nagpicture ako, nagsalita si Busing yata yun. Wala ba kayong ano dyan? 45? Kala ko may 45 tayo. Oh my God. Wala talaga. No? Eh, hindi sumusunod. Kaya nga nakakatawa, yung ating hong gobyerno, maging ang ating Pangulo na naging katawa-tawa sa kanyang sariling kaatasan mismo, partner. Oh, paano yun? Hindi siya sinusunod. Anong gagawin niya? Ewan ko. Anong parusa sa mga retailers na hindi marunong sumunod? Executive order kaya yung partner? Oo, ay kahit sabihin niyang kaatasan ng Pangulo, wala ka namang magagawa kung wala naman supply. Ano naman ang gagawin ng isang retailer kung mahal naman ang bili tapos ibabagsak mo ng 41 to 45 ang price ceiling mo? Bakit Hindi naman partner? pwede yun. Bakit naman partner magmamahal? Ini-import na nga. Ayun na nga nakakapagtaka. Bakit Oh. ini-import na ay mahal pa? Samantalang as per, sabi nga partner nung sa rice tarification daw sa iba, sabi, malaki ang naitutulong Ng rice tarification. sa pababa ang presyo ng bigas. Pabor daw sa mga magsasaka. Pabor sa magsasaka. Ay, Sa lalo mga- na baliktad. Sa mga consumers. Naging 14 ang halaga ng palay per kilo, pero ang bigas ho ay hindi naman nagbabago yung presyo. Ewan ko lang ngayon, ngayong anihan, inaasahan na naman ho na mababalansin na. Anong tawag baga partner doon? Anong tawag doon? May tawag din, nalimutan ko na naman. Ano yun? Yung mapapasipay, yung presyo, mababalansi yung presyo. Kaya nga sabi natin ay malapit na yung anihan, sabi ng Department of Agriculture. Malapit na nga, partner. Ng mga local rice natin. Pero ang tanong, mabibili ba? Or ibebenta ba ng magsasaka? Yung palay, kung maulan, ibebenta ho yan, magkano? Baka yan na naman ay mag-ulan-ulan lang, ay 15, 16. Ang kalakaran partner kapag ka nag-aanihan, lalo mababa ang presyo ng palay. Ang nagkaramihan sabay-sabay Oo, nagiging 14. yan. Hindi ba inaayos? Kaya kawawa ang magsasaka. Parang ang mga tauhan ng DA natin, ewan ko. Dapat Kung sana sila ay nagbubulag-bulagan, o kung sila ay nagtatanga-tangahan. dapat sana Imagine mo, hindi nila alam yung presyo ng palay sa bukid. Huwag nila sabihin, oh my goodness, 14 na, tapos sasabihin nila, nakakatulong sa magsasaka. At ngayon, partner, sa mga national news natin, ngayon, partner, ay sinasabi naman ng Department of NEDA yata yung may pakana niyan yung NEDA nga. bibigyan ng subsidy yung mga rice retailer. Ng Parang ano yun, National 15 Economic Development Authority. 15,000 bawat maliliit na retailers. Bakit bibigyan ng subsidy ang mga retailers? Dapat sana ang may subsidiya ang mga magsasaka. Sana. Pero ang nangyayari, yung hindi nagtatanim ng palay, yun ang bibigyan ng subsidy. Kung ang binibigyan nilang subsidy ay yung presyo ng palay sa bintahan, pwedeng maparehas natin. Ika nga ay mahadlangan yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Nakakalungkot. Walang bigas sa palengke. Kawawa Minsan, naman hindi ka sila. makakabili ng isang sako, kalahating sako na lang ho ibibigay sa iyo kasi baka mawalan yung iba. Kahit saan ho kayo, sa palengke, bibili ka. Kung bakit ganyan na lang kaunti, wala na ho kaming mabili na mura. Hindi naman ho kami pwedeng bumili ng mahal tapos ay ibebenta namin ng mura. Yun naman yun eh. Ngayon, ang problema, partner, ay ang ating gobyerno, bigay lang ng bigay. Hindi tinitingnan kung sino talaga yung dapat na bigyan. Kung ang tinulungan na nila nung simula pa, nung ilunsad ang Rice Tarification Law, ipinatupad talaga nila yung naaayon sa batas ng Rice Tarification Law, ay baka pwedeng makaahon tayo sa ganitong kasadlak na kakulangan ng bigas. Isa pa, wala sa Rice Tarification Law yata yung pagpaparusa doon sa mga negosyanteng nag-hoarding. Wala naman, walang nakalagay yata sa ganun. Wala, di ba? Parang ang ano lang nila, ang nakalagay lang nila doon syempre ay yung mataripa ang mga retailers. Tapos Tapos yung taripa nila, siyang ibibigay sa mga magsasaka.
Sa pamamagitan ng May portion sila ng mga kagamitan sa ano yung pagsasaka. kagamitan? Kung wala ka namang kung wala ka namang pantanim, kung wala ka namang pambiling fertilizer, di ba? Yun ang problema eh. Sasadlakan ka ng hindi mo nagagamitin dahil mahal ang diesel. Hindi mo nagagamitin dahil, Pero nagpapaloan baga, partner? ayun na nga, maglulong ka, isa ka magsasaka, magpapaloan ka. Lulong ka, wala ka nang ibayad, wala ka nang makain, lulong ka pa. Hindi, ewan, wag ko kayong magtatampo. Partner, nagbabayad ka ba sa loan? Hindi na. Kakasura nga. Minsan nagpanoon yung nung pandemic sa mga magsasaka. Hindi naman naniningil. Pinatawad na nga yung may mga utang. Dapat patawarin lahat. Di ba? Nag-amnesty na ba? Oo, hindi Wala pa yata. Kaya obligadong magbayad. Tapos, ito ha partner. Kwarta ng gobyerno. Ibibigay sa magsasaka. Papadaanin sa isang pribadong bangko. Loan. May interest. May interest. Bakit may interest? Kwarta ng gobyerno yan. Oh my goodness. Kwarta ng Ganon. gobyerno, dapat nga binigay nyo na lang yan. Hindi Oo, nyo na dapat- pinautang. Yan. Why like that? Minsan hindi natin maisipan. Sabi nga nung idol ko, si Rafi Tulfo. hindi Rapid. Ika Rapid Tulfo. Ay, si ano? Mahilig ka. Si- Nakalimutan natin yung pangalan. Ted Pai. Yan. Sabi niya, pinag-isipan niyo ba talaga yung batas na yan? Oo nga naman. Ano? Bakit ngayon ay magbibigay kayo ng subsidy kung pinag-isipan at pinag-aralan ninyo yung mga diskarte nyo sa pamamahala ng bigas? Nasaan na? Kung wala nang mag-export sa atin ng bigas, di gutom ang madlang Pilipino. Iniisip iniisip ng ating gobyerno yung ngayon lang, hindi yung pang 10 taon na Partner, future. ibalik na lang kaya nila yung NFA para gobyerno naman, Wala hindi na. pribado. Hindi yan ibabalik at mual-mual nga ni yung mga politiko natin. Kasi ayaw nila ng may korupsyon kasi nasa Kung gobyerno. maawain ang ating mga nasa Kongreso, gagawa sila ng batas para amyendahan yan. Oo. Para naman din walang awa. Sige lang Ewan. Hindi, kasi walang pinagkaiba yan, partner eh. Napalitan lang ng management. Pero the same pa rin. Mas malala Meron pa. pa rin korupsyon. Mas malala pa ba? Yes. Mas lumala Kasi na. hindi mo na makokontrol eh. Hindi na makokontrol ng gobyerno kasi nasa labas na eh. Ito ho baka sabihin, yun ho yung nararamdaman namin, nakikita ho natin. Kasi nga ho, ang problema talaga, mga kapatid, tingnan niyo na, dito ho sa aming probinsya, maliit na probinsya, maliit na bahay ng Daet, naiwan ko kung kailan naman talaga tayo, wala yata ang pag-asinson tayo. Huwag ka naman ganyan, partner. Nasa dahil Kaya tayo. nga, pakiusap ko dun sa ating, huwag ka nang kumandidato, please. Mga kandidato na naman daw, partner. Sabi, huwag ka nang kumandidato. Hintayin, partner na magkandidato ako. Huwag na. Tayo ay... Subukan naman ng babae. Oo, pwede rin. Mm, Sige, diba? balik tayo sa bigas. Mm. Dahil yung bigas, partner, ay talagang wala nang bababa pa. Hindi na kaya yung 49. bababa talaga, partner. Wala na, partner. Yan na yan eh. Ikaw Ano baga ba? naman na negosyante ka, tumaas ka na, bababa ka pa. Ay, dalisin na yung rice tarification na yan. Hindi Paano rin naman pala maalisin? napapababa ang bigas. Ay, ayaw naman kumilos ng ating mga kongresista. Kung meron silang malasakit sa mga mamamayan ng Pilipinas, gumawa kayo ng batas, i-amyenda ninyo. Batas lang yan, kayo din ang may gawa niyan. Bakit hindi nyo amyendahan? Tama. Para yan yung mga ordinansa ng bawat bayan. Hindi na pwede. Kapag hindi Hindi effective, na effective. Ayaw yan, amyendahan. aamyendahan yan At dapat. hindi na lang ipapatupad. Oh my goodness. Di ba? Mm. Ayaw kasing mag-research. Ayaw magtrabaho. Gusto ay puro proyekto. Gusto ay infrastructure. Walang kapagod-pagod. Ano ho? Nanlalaki ang mga mata. Yan talagang hirap, partner, pagka ang ugali ng tao ay may pagkagahaman. Ano? Hindi naman sila masisi si partner kasi pag eleksyon, hindi ka naman ibubuto pag wala kang 500 pesos hanggang 1,500. Ay, ganun. Bakit hindi tayo nakaka-receive ng partner? Oo nga eh. Tagal na natin Kasi bumuboto. alam nilang may... Tinitingnan kaya nila Alam- ang butante? Correct. Kaya nga gusto Hindi ba tayo mukhang mahirap? Ay, hindi partner. Sabi nga nila, bakit daw tayo yung mayaman? Hahanapin mo pang naghihirap.
Kasi walang nagbibigay sa atin eh. Ang tingin siguro sa atin, mayaman tayo. Wag, Eh. wag nang mas maganda yung tayo ang nagbibigay kaysa tayo ang bibigyan. Hindi, gusto ko lang patunayan, partner, kung totoo talaga na may nagbibigay. Meron, meron talaga. Meron talaga. Sabi ni Kaya nga, Direktora, parang- meron talaga po, Kaya nga- meron talaga po. Bakit kami? Kaya Walang nga- nakakarating. Kaya nga partner, Walang tingnan, nagbabahay-bahay. ini-spoiled ang mahihirap. Ayuda dito, ayuda doon. O tapos pang isang araw lang naman. Scholar Oy, dito. pang isang araw lang Wala- naman, pang isang wala- kain lang. Parang tinuturuan ang mga parents, ang mga magulang na wala na kayong obligasyon. Obligasyon na yan ng gobyerno. Pati yung mga problema ng mga anak nyo sa pag-aaral, obligasyon na yan ng gobyerno. Dapat partner, maging wise din yung ating mga taga-receive. Yung taga-tanggap. Sige, bigay ka ng bigay, tatanggapin ko. Pero, hindi naman nila makikita kung sino sinusulat ko eh. Hindi. Ano Di ba? yan? Oo. Tipado nila yan. Oo. Kahit pa, At ang sa dami ba naman ng butante, malalaman nila. Ang taong mahirap, partner, tandaan mo yan. Sa 100 piso, bubuto ka niyan. Kung mahirap. Kaya ang gusto ng karamihan ng ating mga politiko, mas marami ang mahirap kasi majority ang bubuto sa kanila na kanilang kayang-kayang bayaran. partner, kapag ganyan ng ganyan, ang prinsipyo ng mahihirap, wala na. Palugso na talaga ang Pilipinas. Sabi nga bagong Pilipinas, bagong mukha. O, baka lalo I love bumulusok na tayo. Philippines. Pero baliktad. Partner. Hindi mo ba naalala? Parang pag nagsasalita ang ating Pangulong Marcos Jr. ay makikita mo, baliktad. Sabi niya, bumaba ng lahat ng may pagka umaga, taraasan naman ang bigas. Sabi niya, yung Bigas price- magiging 20. 20 Nag-40. yung 1.8 darating ang araw. Tapos siya bumaba sa pwesto, yung 20 pesos, 1.8 kilo na lang yun. Ibig sabihin, aakyat pa hanggang 80 pesos ang bawat kilo ng bigas. Totoo yan, partner. Pagka hindi nagbago ng pamamalakad ng atin mga nanunungkulan sa gobyerno, especially ang Department of Agriculture, ang atin Congress, ang ating Senado, maray lang pag nagtatararam. Tsaka partner, ang kailangan talaga, ang bigas kasi ang staple food ng Philippines. Mabuti kung taga-ibang bansa tayo, walang rice. Di ba? Non-partner. Oo. Kaya talagang importante ang bigas sa Pilipinas. Tayo ay mga martial boy, ikaw ay martial girl. Mm. Noong panahon natin, kaya nawala ng bigas dahil martial law. Mm. Ngayon, malaya Uy, tayo. ration tayo nun, ha? Ration. Nakikipila tayo Kakaunti nun. pa ang populasyon ng Pilipinas. Maybe 49 million lang tayo noon. Uy, may giniling na mais pang ang kalahok. O ngayon, tingnan mo, baka bumalik tayo dyan. Kasi kung wala naman tayong makain at wala ng bigas. Siguro nga, dapat bumalik tayo dun sa dati. Para Bakit? maranasan nila yung mga kung paano maghirap ng walang bigas. Tapos, puro yan, may pinaplano naman, papatawan na naman ng tax Ang alin. ang mga bilihin natin. My Mamahal. goodness. At ang aning may 12. Wala naman kasing ibang source. At ang may ng gobyerno. 12% na tayong interest sa May tax. tataasan na naman, nagpaplano Ano na. ba At yan? kinakailangan magkaroon ng karagdagang buwis ang mga Pilipino para tayo ay makautang, Para makabayad. O makautang. Makautang lang. Ay, ganun. Akala ko pa naman magdadagdag para makabayad sa utang. Ano ba yan? Wala siguro sa plano yung partner, kaya nagdadagdag ng buwis. Wala sa plano yung Pagbayad. Ang pag-utang. Ay, walang kwenta. Ikaw baga naman, tao. Walang kwenta. Kaya nga partner, Sa tao, pag hindi marunong magbayad, walang kwenta. kaya nga partner, sabi ng nagpapautang sa ating bansa, paano kayo makakabayad? Gagawa po kayo ng mga tax measure para mapunan namin at kami makabayad. Wala na silang mahanapan na pangdagdag. Wala naman tayong resources. Oo. Nakakalungkot, maging yung ating sariling pagkain, nawawala na tayo ng resources, umaasa na tayo sa importation. Kawawa Why ang like that? Pilipinas. Saan nyo na nilalagay yung kapipirahan? Kaya, partner, yung mayaman Kung talaga, ano yung ng- dati ng mayaman. Oo, kasi ewan ko ba, talaga siguro mapapanahon yan sa panahon natin. Kasi may kartel daw eh. Ewan Gaano ko. ba katotoo yun? Ewan ko, bakit may kartel? Hindi ba nila mabangga yung kartel? Gobyerno sila?
Yun na nga eh. Where is your power? Kasi binigyan kasi nila ng power. Kaya yun, kahit Wala man, yan kung talagang ang ating gobyerno ay tapat sa kanilang sinasabi. Kung may kartel, buwagin ninyo, parusahan ninyo. tapat sa tungkulin, partner. Oh. Pag binoto ka, binigyan ka ng mandato ng mamamayan, gawin mo yung mandatong ibinigay sa'yo. Wala yung partner. Diba? Tagapagsalita ka ng mamamayan, nilagay ka dyan eh. Hangaw lang yun. Nung mga panahon, kung may babalik lang yung mga tunay na mga politiko noon, di ba? Yun na nga, yun Oo. yung masakit. Ngayon kasi mga balingbing na ang mga politiko eh. Di ba? Pansinin mo, wala na silang prinsipyo sa kanilang partido. At tingnan mo, sa Kongreso at Senado, ilan na lang ang oposisyon. Tama ka. Diba? Kasi Lahat kung sila saan ay may pera, pumapala. nandun. O kahit na marali yung budget, kahit na hindi naman kailangan yung ganitong bilyong-bilyong budget sa isang tanggapan, eh pinapabura nila. Ewan ko, baka may porsyento sila dito. Kasi walang liquidation yung partner eh. Sinama yung intelligence. Naalala ko lang Wala kasi yun. partner yung tatay ko noon. Pag sinabi daw nasyonalista, nasyonalista ka lang. Pag liberal ka, liberal ka lang. Ay ngayon, Kaya ka pwedeng magtagbang-tagbang kung sain-sain. Kasi may principle sila, partner. ay ngayon, wala Sabi na ng yun. tatay ko. Hindi ka kikita pagka may prinsipyo ka. Ay, yun lang. Partner, ito yung pinakausong partido ngayon. Partido, balimbing. Balimbing Party. Balimbing party. Tama. Mga hunyango. Alright, so... Ang tawag doon, partner, hunyango. Ayan, pag-usapan lang natin yung bigas, partner. Baka tayo ay Sige. mapalayo sa ating pinag-uusapan. Hindi, nag-iinit tayo eh. Oo, kasi tingnan mo yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Kung isa kang mahirap, wala ka nang ulam, wala ka pang bigas. Tama. Yun yung... Kahit man lang sana bigas, partner, naalala ko, kwento mo na naman sa akin. Sabi mo, yung gata ng nyog, Correct. ginagata mo, nilalagay mo sa Basta may bigas. tapos nilalagyan mo lang ng asin o di kaya asukal, pagkain na. Oo. Diba? Yun yung Kwento mo sa akin. Yun yung isang version. May version pa akong isa. May asin. May asin, may langis, Oh. at saka tuyo at bitchin. Kaya, Yun kwento ang mo rin yan version. sa akin. Diba? Kasi may bigas kami, may kanin kami. Kahit walang ulam, nakakaraos ang Pilipino. Ngayon, wala ka ng ulam, wala ka pang bigas. Kawawang Pilipino. Kawawang Sabi nga, Pilipinas. bangon Pilipinas. No, bagoong Pilipinas. Malungkot, simpleng ito lang, partner. Ano? Naalala ko. Itong bigas problema talaga. Ay ito lang, sa kabilang tayo, kung bagang ang mga ang mga namumuno sa ating gobyerno, ewan ko kung saan nakalagay yung mga utak kayo. Palagay ko, partner, Tingnan mo. hindi naman lahat. Tingnan Kaya mo. lang, talo sila. Tingnan mo. Bakit ka problema sa plastic ng iyong driver license? Ubus na raw. Ang daming plastic dyan. Bakit daw ubus na ang lata para sa mga plate number ng mga sasakyan at mauubos na hanggang September na? Tanong ba yan ng isang nanunungkulan sa gobyerno? Tanong ba yan ng isang pamahalang maayos ang pamamahala? Uy, responsibilidad nila yan. Hindi Nangungulikta yan, sila ng bayad para sa mga lisensya. Di dapat gawa nila yan ng paraan. Correct. Ayun, recto nga, hindi na uubusan ng plastic sa driver license. Di ba? Oh. Partner, hindi natin maintindihan. Baka naman, nabababaan sa bidding. Eh, yan na nga yung problema eh. Baka gusto mas mataas. Naging kalakaran na. Yan yung Yun ang sinasabing partner. standard operation procedure. O SOP. SOP. Huwag na ho tayong huwag na ho tayong mga iga. Yung SOP, kalakaran na ho yan. Pero sana naman, kahit ho kayo ay may SOP, ayusin nyo naman inyong paglulingkod sa bayan. Minsan nga, hindi na namin tinatanong ng mga Pilipino kung ano yung SOP nyo yan. Basta ipakita nyo naman sa amin na maayos ang inyong mga proyekto, maayos ang inyong panunungkulan sa atin ng gobyerno, hindi tayo nauubusan ng bigas, pati plastic nauubusan, pati lata nauubusan. Bakit kasi nauso pa yung SOP na yan, partner? Ayan nga yung standard operation procedure. Oh, na bawat perma may bayad. Ewan ko, Ganun. hindi naman siguro. Kaya ako, nung nagkaroon ng project sa school, may SOP hain yan. Sabi ko, hain yan. Wala ka ba?
Kaya sabi ko, nagtataka ako eh. Sabi ko, kung may SOP yan, dapat nasa atin na yan. Na, Wala naman. Hindi naman yun ibibigay sa inyo. Sige, pipiyo kayo. Oo. Edukado kayo Alam na. na alam nila na hindi pwede yan sa Malalaman nila amin. Oo. Na Tama. totoo pala na may SOP. Bakit? Ikaw mismo, buhay na saksi. Hindi nila gagawin yung partner. At dagdag ka pa sa gastos. Kaya hindi nila gagawin yun. Gumastos na sila simula pa sa BBM. Hanggang sa At saka kanilang partner, yung babaan. patong, sobrang patong. Yan. Yun ang Tapos, talaga, ilalagay sa papulubi sa Pilipinas. Kaya nga yung bigas. Biruin mo yung bumili ka ng isang gamit sa pagsasaka, sabihin ta na, treasure. O, kung ang presyo lang ng magkano ang bili natin ng treasure? Parang kulang-kulang 20 lang, ano? Oo. Ay baka mamaya pag may papel, naging 40. Diba? Kasi ibang presyo pagka may papel. Ano partner? Oh, yun. Magandang gabi Oh. kay Pastor Isidro Banse ng bayan po ng Santa Elena. Okay. And, Magandang gabi po, kay- Pastor Kay Banse. amiga natin, kay Milena Francisco. Ay, si Mamalin. Ayan, Mamalin, Alright, kumusta ka so- na? Mabuti ka pa, retired na. Return na ba yun si... Yes, tsaka si Cesar. Aba, ay, Ang di, wow. mag-asawa. Oo. Oh, good Malapit na rin evening. ako. Si amiga Oy, ka. si amiga ta. Nakikinig, nanonood sila ngayong gabi. Salamat, Kumaring Maraming salamat. Marie. Ang Dinadamayan, best friend ko. dinadamayan nyo kami sa aming mga hinanakit sa Yan, buhay. oo. Hindi kasi feel lang natin, partner, kasi anak tayo ng magsasaka. Ako kasi anak ako ng magsasaka eh. Kaya feel na feel ko. Hindi, kasi nga, partner, yung sitwasyon ng ating bansa ngayon, yun ang nakakalungkot. Sa kabila ng trilyon ang budget natin, pero kinakapos pa. Sa kabila ng wala namang nagagawa ang ating gobyerno, sangkater ba ang ating utang? Sobra kasi ang gastos, partner. Oo. Sobra ang gastos, wala na halos resources. Tapos yung ibang ahensya ng ating gobyerno, hindi pa maayos yung liquidation nila. Ewan ko. Tindi. Basta ako, maayos ako sa liquidation ko. Kayo nasa ibaba. Kaya dapat yung mga nasa ibaba, yun ang pamunuin. At yung mga nasa itaas, Tama. yun naman ang Oy, kaya nga, marami tauhan. ngayon, marami mga retirees gustong kandidato. Hindi naman kayo mananalo. Oy, wag naman. Dahil Marami. Oy, kung ako sa kanila, buboto ko yung mga retirees sa totoo lang. magandang umaga nga, gabi kay former... Pading Amor. Oo, kay Nalingawan ko si pangalan ni Pading. Hindi, tsaka kay magandang, ito yung mga retirees na natin. Kay Sir Balane. Sir Balani. Oh, ang ating tingnan mo yan. former, Schools Division Superintendent. Malaki may tutulong yan. Correct. sa atin. Kasi hindi man naglalayo ang management ng sa DepEd at saka sa ganyan. Diba? Yung iba dyan, pa-basketball lang. Diba? Kahit ako, pag nagpolitiko ako, pumasok ako sa politika, kaya ko yan, partner. Kaya mo mag-manage, pero paano ka mananalo? Yun ang tanong. Alam nga namang Wag lang magperahan. alam nga namang mag-dancer ka dyan. Alam nga namang magbara-basketball ka. Ay, makarakanta ako, partner. Tayan man ang hilig ko magkanta. Meron naman dyan, taas-taas lang ng kamay. Pakaway-kaway. Kaway-kaway. Diba? So, yan o, mga igan, kami ay nalulungkot. Dahil kami po, mga igan, ay nararamdaman din namin. At kami ramdam din po namin yan. Kahit kami may mga trabaho, kahit po tayo ay busy sa trabaho, nararamdaman din po namin kung gaano talaga kahirap yung ating mga kababayang naghihirap. Ano ho? Hello po, Ma'am Tis. Sino yan? Watching from San Francisco National High School. Si Sir. Okay, si Sir James Asis, nakikinig din pala nanonood sa atin. Ito ay usapin lang. Wala ho kaming nais na patungkulan. Opo. Kundi Napag-uusapan lang. nais lang namin ipahiwatig yung damdamin ng ating mga babayan. Yung damdamin na natin bilang isang mister. And Mrs. Kaya nga nalulungkot ako kasi yung mga misis na Oo, kami nahihirapan kayang mag-budget. Mag-budget. Tama. Di ba? At yun namang mga mister na kayod marino na ganito lang ang kita pag uuwi ng bahay. Aba halos Sa bigas wala- lang napupunta. Wala rin natitira, partner. Tama. Kasi nga, sobrang taas na ng bigas. Sobrang taas na ng bigas. Sobrang Ang taas na mga ng bilihin. Mahal pa ang gasolina.
Chain reaction kaya yung Paano na yung partner? ating mga tricycle driver? Mm. Di ba? Tumataas pa ang gasolina. Ay, Oh, kaya wala. kawawa, yung mahirap lalong maghihirap. Kaya mga igan, kung kayo po, no, siguro, next year, o ngayon pa lang, simulan na natin sa barangay eleksyon. Tingnan natin kung sino talagang karapat-dapat. Tama. Ibuto natin yung dapat na pwedeng makatulong sa atin hong barangay. Tama. Pangalawa, sa next year, 2025, talagang pag-isipan natin. Ay, partner, pwede na ako dyan. Oh, retire ka na. Pag-isipan natin kung sino talaga yung dapat nating ibuto. No? Sino ang dapat na maging totoong lingkod bayan, hindi ho yung Tama. pabigay, Baguhin na natin ang Pabigay-bigay na. nakasanayan. pabigay-bigay ng gamot, pabigay-bigay ng ano-ano mga. Ay, okay lang yun kung gamot. Nakakatulong kaya yun. Pero may ano Huwag eh. lang yung perang direktahan naman na Hindi, ano yun eh. pinapumukha na sa Pilipino na mukhang pera ka. Di ba? Parang iba ang motibo eh. Oo. Oh. Tapos magsasalita. At least nakakatulong yung partner. Maninira. Ano ba, bigyan ako ng vitamins. Eh di, Oo, eh. lalakas ang katawan ko. Pagkabigay sa'yo ng vitamin, magsasalita yung nagbigay sa'yo ng vitamin, sisiraan yung kanyang katunggali. Hindi maganda. Ayun lang. Huwag na At pagsiraan. kung ikaw ay nabigyan ng vitamins, pagkatapos yung nagbigay sa iyo ay sinisiraan ang kanyang katunggali, walang bisa yung vitamins, partner. Hindi yan mabisa. sa Hindi iyo. partner, ang pangit kasi ngayon sa mga politiko, punta tayo ngayon sa politiko, ang pangit kasi sa mga politiko ngayon yung pagsisiraan. Kung gusto mong maglingkod sa bayan, ay pakita mo na lang, sabihin mo na lang sa kanila yung makakaya mo, kung ano bang meron ka. Tama. Alright, mga igan, kami ho ay scared na. Dito sa Mr. and Mrs. Sana ho Partner, ay gusto ko pa sana eh. naibigan. Hindi, partner, makakapag. Ah, sige. Baka tayo Okay. ay maano ni Lolo Mita. O, sa sunod na lang ulit. Abangan nila tayo. Nakakatuwa meron na Anytime. pala tayong mga viewers, ano? Oo, anytime ho ay papailan lang ang Mr. and Mrs. Basta meron ho kaming nakuhang dapat na pag-usapan sa atin pong programa, hahanapan po natin ng solusyon. At hahanapan natin kung ano yung magandang katuwiran sa ating mga problema. Alright? So, maraming salamat sa aming Direktor, Verdes Garcia Asuncion. Ako po si Tessa Avila Pera. Ako naman po si Ricky Pera, dito po sa Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Be nice to each other. Mr. and Mrs. You gotta love one another. Power problems? Pure Power Supply and Contractor ang sagot sa inyong problema. Pure Power Supply and Contractor offers planned maintenance, troubleshooting transmission lines and substation, control panel and auxiliary systems, power and distribution transformer, switch gears, electric motors, and generator sets. We are located at Block 3, Lot 6, Rose Street, Fairview 3, Maganda at Camarines Norte. Call us at 0918-271-5296 or 0956-886-7866. Mr. and Mrs.